May nagsabi sa amin noon, may mga taong nawawala rito nitong mga nakaraang araw. Akala namin tsismis lang yun. Hindi namin alam na habang nagsushoot kami ng short film sa loob ng isang abandonadong bahay, kasama na pala namin ang mga taong pinaghihinalaang responsable sa pagkawala ng mga biktima. College pa ako noon, bandang 2013. May project kami sa school, isang short film tungkol sa isang serial killer noong dekada 60 na pumapatay umano sa loob ng isang abandonadong warehouse. Naghahanap kami ng location na babagay sa kwento hanggang sa may nagrekomenda ng isang lumang abandonadong mansion sa Parañaque. Kung taga roon ka, malamang narinig o nakita mo na rin ang lugar na iyon. Pagdating namin, may ilang security guards na nakadestino sa paligid. Maayos naman silang kausap at pumayag silang gamitin namin ang lugar para sa shooting. Habang inaayos namin ang mga gamit, nakipagkwentuhan kami sa isa sa mga gwardiya. Bigla niyang nabanggit, may mga nawawala raw dito nitong mga nakaraang araw. Tapos pabirong dagdag niya, may hinala pa nga raw na may kinalaman ng ibang guard dito. Napatawa lang kami. Akala namin pananakot lang para mas lalong maging creepy ang atmosphere. Tutal, project lang naman ang sadya namin. Pero habang tumatagal ang gabi, pakiramdam namin may mali talaga. Habang kalagitnaan ng shooting, napansin kong nawawala ang isa naming kasama. Inutusan ko ang sarili kong hanapin siya. Tahimik ang buong bahay. Ang bawat yabag ko ay umaalingaw-ngaw sa malalawak na pasilyo. Habang naglilibot ako, bigla akong hinarang ng ilang security guards. Hindi isa, hindi dalawa. Halos 5 sila. Tinanong nila ako kung bakit ako nandoon. Sinabi kong hinahanap ko lang ang kaklase ko. Pero ang sagot nila, walang ibang tao rito. Bumalik ka na lang sa taas. Hindi ko maipaliwanag. Pero sobrang bigat ng pakiramdam ko noong sandaling iyon. Hindi sila nakatingin sa akin ng direkta. Nagkukumpulan sila. Parang may seryoso silang pinag-uusapan. Paminsan-minsan, sumusulyap sila sa akin. Parang may itinatago. Hindi na ako nakipagtalo. Bumalik na lang ako sa second floor. Pagdating ko roon, nandun na pala ang hinahanap kong kaklase. Hindi ko na tinanong kung saan siya nanggaling. Tinapos na lang namin ang shooting. Pero buong gabi, napapansin naming paulit-ulit kaming sinisilip ng mga guard. Nagbubulungan sila. Tinitingnan kami. Parang hinihintay lang kaming magkamali. Nang matapos ang project, umuwi kaming lahat ng ligtas. Akala namin, isa lang iyong kakaibang experience. Hanggang sa makalipas ang ilang linggo, nag-message ang isa naming kaklase sa group chat. May sinend siyang balita. Nung una, hindi ko pa binuksan, pero nang mabasa ko ang headline, nanlamig ako. 2 bangkay ang natagpuan sa loob ng septic tank ng parehong abandonadong mansion na pinagsusyutingan namin. At ang mas nakakatakot, ang mga pangunahing suspek ay ang mismong mga security guards na nakausap namin noong gabing iyon. Parehong mga taong humarang sa akin. Parehong mga taong nagsabing, walang ibang tao rito.
Hindi ko maiwasang isipin hanggang ngayon. Ano kaya ang mangyayari kung ipinilit kong hanapin ang kaibigan ko? Paano kung hindi ako bumalik sa grupo namin? Paano kung nagkataon na naghiwa-hiwalay kami ng landas? Isa kaya kami sa mga pangalang mababasa sa balita. Kalaunan, nalaman naming tinanggal ng Village Association ang lahat ng security guards na nakadestino roon at pinalitan ng panibagong grupo. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing iyon, hindi multo ang nagbibigay sa akin ng kilabot, kundi ang katotohanang minsan. Mas nakakatakot ang mga buhay kaysa sa mga patay. Kung umabot ka hanggang dulo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Marie Creeps para sa mas marami pang totoong nakakatakot na kwento mula sa ating mga kababayan. At kung mayroon ka ring sariling karanasan, paranormal man o tunay na krimen na hanggang ngayon ay hindi mo makalimutan, ipadala ito sa Marie Creeps FB page. Baka ang susunod na kwentong mapapanood dito ay ang kwento mo? Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Ingat! At sana ligtas kang makauwi ngayong gabi.